baby love yung kaldereta ko. Shh! Miming! Yan. Tikman natin. Kasi hindi ako nagdi-dinner. Tikman natin ang kaldereta. Kaldereta ni Nancy. Gusto ko nga mga ka-baby love makachamba ng baka. Bihira kasi ang baka dito sa amin. Dito sa palengke kailangan matsambahan mo na may baka sila. Minsan lang yun. Kaya pag nakachamba ka, yun, masaya. Nung pandemic, binibili ko kaysa sa baboy kasi yung baboy ang mahal. Baka ang mura lang. Doon ka na sa baka, masarap pa. Diba? Kain tayo mga ka-baby love. Grabe ang ulan, kaya kami nagluluto. Ako lumalayo. Ako doon na niluluto ko. Baka maubuhan ko. Lumalayo ako kahit naman nauubo ko, lumalayo ako kasi para safe. Mahirap ang hawa-hawa. Bagay uso naman kasi yung ang pumari ko ganun din. Si Padi, nga pala, speaking of Padi, baka hindi, so walang nakakaalam, si Padi ay Bicolano din, taga Kamsur. Pero si Padi ay Tibo. Si Padi ay may jowa, nasa Bahrain. Si Padi talaga ay close friend ko yan, kahit noon pa nung nagtatrabaho kami. Dekada ng aming pinagsamahan yan. Inaalak niya si Alex. Kaya si Padi ay BFF ko yan. Lahat ng sekreto ko, lahat ng hinanakit ko, alam niya. Kain tayo mga ka-baby love. Kwento-kwentuhan tayo. Kaya sa nagtataka bakit sobrang close kami. Kasi nga dekada na yung namin. Siguro ko magkakilala kami niyan, siguro ko mga 2 o 3 dekada na. Tagal na talaga. Kasi magkatrabaho pa kami niyan Ilan taon na si Alex. Tapos ilang girlfriend na siya. Ganon na. Hipin mo, nakaganon na siyang girlfriend. Yung unan pa lang niya, kaibigan ko din kasi katrabaho namin. Alam ng babaeng dumating sa kanya, 4 na. Padi, sorry ha. Nare-reveal kita. Pero totoo lang, 4 ng girlfriend ng naging girlfriend niyan. Ako ang nakakaalam, BFF kami niyan. Kaya, sa amin wala nang issue. Tungkol sa amin ng ex-husband ko, alam din niya. Kaya lagi niyang ina-advise sa akin na fight lang. Yan mo kung anong mga issue nila. Ang importante naman siya nagloko. Yung mga issue sa akin, puro fake yun. Paano lang yun ang biyanan ko para sa kanya yung padala, sa kanya lahat. Nahayaan ko lang. Ayoko nang paka-stress sa kanya. Basta may monthly allowance ako, okay na sa akin. Bahala siya. Issue niya. Hindi naman ako magdadala nun, siya naman. So yung issue niya, nahayaan ko lang siya kasi issue niya yun Pero hindi niya ako makit dito sa bahay na to. Kasi ako nagpatayo nito at saka conjugal to Kasal kami Sige nga, umabol ka. Kahit saan kami magkita paglalaban ko to. Kasi karapatan ko to. Ako nagpakirap magpatayo nito. Tapos kabit lang makikinabang at ikaw, hindi siguro. Kaya galit-galit ka sa akin kasi di ako mapatalsik dito ng anak mo mga fake news lang naman ang pinagkakalat mo sa kanya. Wala ka mang ebidensya.
Galit na galit ka sa akin. Ang pakalam sa'yo. Labas ka ng ebidensya kung totoo yung mga binabato mo sa akin. Ako mismo aalis dito kung totoo yan. Kapag-move on na nga. So nga mag-boyfriend para totoo. Charing. Pero hindi ko ginagawa yun. Kasi siyempre ayoko mabaliktad. Sila gumagawa ng himala. Babaliktad rin ako. Hindi. Kawawa lang ako. Wala pang ginagawa. Issue na eh. Tsaka kung ako, pagpapalit ko yung ex ko, siyempre sa masigit sa kanya, hindi yung tsaka ayoko sa mamas boy. Mamas boy siya, di, ano siya sa nanay niya, asawahin niya nanay niya. Ako nalarespeto ko sana yung biyanan ko kung maayos sa akin. Eh, magulang siya. Sa parang chichismis sa amin dyan sa labas. Oh, diba? Saan ka nakita ng magulang na gano'n? Diba dapat protektahan mo yung pamilya mo kung nagkakagulo man o may problema. Pero siya hindi. Siya pa yung nagchichismis sa amin sa mga problema namin. Kaya hindi na siya makapunta dito eh. Kasi talagang sinabihan ko siya eh. Ikaw dapat mag-protect sa amin. Ikaw pa ang nagda-down sa amin. Diba dapat ikaw mamakitan kasi ikaw magulang. Ang ginagawa niya. Tinichismis pa rin niya kami. Ito na yung issue sa amin yung mag-aaway kami ng asawa ko. Kasi lang siya pa yung nagsasabi sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan niya. Chismosa kasi yun. Saludo tra ako sa'yo eh. Kaya hindi ako nagsisisi na umiwas ako sa'yo kasi tulungan kita. Pag malasakitan kita. Ano bang ginagawa mo sa akin, di ba? Ano bang inaano mo sa akin? Yung imbis na ikaw magprotekta sa pamilya, di ba? Ikaw pa yung umi-issue. Patuloy mo lang yan. Mabuti pa sa'yo si Papa eh. Papa kahit ganun yun eh. Pinapamilya kami, ikaw. Buti pa yung binay kong lalaki. Napamilya kami nun. Kung may problema, hindi siya yung sinasasabi niya pa sa ibang tao. Pero yung binay kong babae, pero yung ugali. Yan, pagpatuloy mo lang ang pagiging chismosa mo, kung ano man ang problema mo, sila tawagin mo. Dahil kung noon tinutulungan kita, ngayon hindi na. Nagbago na isip ko eh. Ako nang tumulong sa'yo kasi ganun din naman, tutulungan kita. Tapos bandang huli, ako rin ida-down mo. Diyan ka lang sa kalsada. Basta ako nasa loob ng pamamahay ko. Kumakain. Naalagaan yung mga anak ko. Okay na sa akin yun. Hindi ako nakakasira ng ibang tao. Ayoko lang ganun. Hindi ako magkakapera doon. Palinira ng ibang tao. Mabuti pag nasa loob ako ng bahay. Sarili ko pa, napakaalaman ko. Ito, nagbablog-vlog ako. Good vibes. Sensya na kayo. Parang yung problema ko, kayo lang nakakaano. At least alam niya yung side ko. Kasi puro mahirap kasi yung kalaban yung chismosa yung nasa kalsada. Siyempre, yun ang paniniwalaan ng ibang tao. Eh, ako hindi nila naririnig yung side ko. Kasi di ba ako nagsasalita sa kanila eh. Inahayaan ko lang yung naninira na manira. Yun naman ang talent niya eh. Kasi hindi ako. Bahala sila. Basta ako malinaw sa akin na imbis na ayusin niya yung problema namin, mas pinili niya yung kabit niya. Diba? Ako babae ako yun. Ang dami kong tiniis. Akala ko ayusin niya yung problema namin mag-asawa. Inanghabit pala siya. Ano magagawa ko? Hindi na niya ako sinuyo. Eh, di may kabit na kasi. Ang daming issue sa buhay. Pero dapat yun naging matatag siya para sa pamilya. Ako kasi naging matatag ako eh. Hindi man ako perfectong nanay. Nandito ako sa kanila. Alagaan ko sila hanggang sa huli.
dito ko. Nakawan ko lang yung mga issue sa akin. Ano ba may manghihinayang sa Mama's Boy? Kuripot. Tapos mas pinananabalaan niya yung ibang tao, nanay niya. Hindi siguro ako magkakabul. Nuknukan ka ng kuripot, maghahabol ako sa'yo. Wala man ako napala sa'yo eh. Diba? Yun ang totoo. Kaya hindi ako magkakabul sa'yo. Nukan ka ng kuripot eh. Lahat issue sa'yo ni sumobra lang ng PC yung padala, galit na galit. Saksak mo sa baga mo yung pera mo. Pag namatay ka, dalhin mo. Saan ko lang nakita ng asawa na kapag kinulang ka sa padala, hindi ka makakahirit sa kanya, kaya mumurahin ka niya. Hindi na ako siguro magtitiis sa'yo. Bawal ka magkasakit kasi pag gumingi ka, mumurahin ka. Diba? Bawal ka magkasakit kasi pag nagkasakit ka, humingi ka, mumurahin ka. Kailangan matatag ka. Diba? Fight, fight, fight. Ay, naku mga kabibilap. Tapos na akong kumain. Natulog pa. Mamaya pupunta na natin sa kwarto niya. Ewan ko yung nanay niya kung pumasok kasi may sakit din yun. Ang nanay ni Tana ay college student. Single mom. Tigas ulo eh. Single mom. Pero nag-aaral siya. Yung pangalawa ko, mami na rin. Nag-aaral daw siya pag natapos daw ang ate niya. Sana. Nag-aaral siya para sa kanya naman yun eh. Diba? Sabi na mga kapibilabi, nung pala ako ng losartan para sa high blood ko. Kasi maaga akong na high blood pero stress ako kasi. Ano nakayan ko na? Sayang yung ganda natin kung papaka-stress tayo. Diba? Good vibes lang. Magandang araw, magandang umaga sa inyo. Magpaka-stress. Ako hindi lang magpapaka-stress. Saludo sa mga ano dyan, single mom na matatag. Ayos. Nandito lang tayo. Baka tatag tayo. Bye-bye.